Hi everyone, good morning. So, ang topic natin for today is God is infinity. When we say infinity, what do you mean by that, diba? So, when we say God is infinity, we mean that He is without limits in terms of power, knowledge, and presence, and being. Unlike us, God is not bound by time, space, weakness, or change. He is completely free from all constraints of creations. This truth should humble us and fill us with awe. The God we worship has no boundaries and is fully sufficient Himself. So sabi dun sa Psalm 92, yan, sabi dito, The Lord, you have been our dwelling place throughout all generation, before the mountains were born, or you brought forth the whole world. From everlasting to everlasting, you are God. So yung Diyos natin, infinite. So ibig sabihin, from everlasting to everlasting, walang simula, walang katapusan, walang hanggan. So sa Tagalog, Panginoon, ikaw ay naging aming tahanan, dako, sa lahat ng salaing lahi, bago nilikha ang mga bundok o bago nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggang sa walang hanggan. So, yung Diyos natin ay infinite. Walang simula, walang katapusan. So, sabi sa Job 11:7-9, Can you fathom the mysteries of God? Can you prove the limits of Almighty? They are higher than the heavens above that we can do. They are the deeper below. What can you know? Their measure is longer than the earth and wider than the sea. So, matatagpo natin yung malalalim na bagay ng Diyos. Matatagpuan ba natin gaano kapangyarihan ang Diyos sa lahat? So, matatagpuan ba natin yung limitasyon ng Diyos? Ito ay mataas kaysa langit. Wala tayong magagawa o malalim din kaysa shore. So, yung sukat nito is mas mahaba kaysa sa lupa at mas malawak kaysa sa dagat. So, tayo dito sa Job chapter 11, kino-compare yung tao sa Diyos. Yung Diyos, makapangyarihan sa lahat. He created all things. And then, tayo napakaliit lang na tuldok na creations of God. So, paano natin matatagpuan yung kalaliman ng Diyos? Paano natin matatagpuan yung hangganan ng Diyos? Diba? So, sa Kanya, wala talagang hangganan. Ito ay question na tao lang tayo. We don't know. Diba? Dito, yung sukat is mas mahaba kaysa sa lupa, mas malawak kaysa sa dagat. The first teaching of the day is God's knowledge is not limited by the unknown. Napaka-importante na tayo, nananampalataya tayo sa Diyos, alam natin na yung knowledge and wisdom ni God, infinite. Hindi siya limitado ng unknown. At sa atin kasi mga tao, yung future, yung kinabukasan, unknown. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. And actually, hindi natin alam mangyayari sa mga susunod na mga oras. Sa susunod na mga minuto, mga araw, or linggo, or buwan. But yung God, alam niya yung knowledge. Ibig sabihin, para sa Diyos, walang unknown. And umaga yung future natin. Example, may na-applyan kang trabaho, hindi mo alam kung matatanggap ka, hindi mo rin alam magiging successful ka sa trabaho, hindi. So, maraming unknown sa atin. Walang kasiguraduhan. Ang maganda sa atin, sa Diyos natin, alam niya lahat. Alam niya yung past, present, and future. Alam niya kung saan yung direction at pinakamainam sa atin. That's why tayo dapat magtiwala tayo sa Diyos natin at handang sumunod kung saan tayo dinadala. Kasi alam ng Diyos yung hinaharap. Mahirap sumunod sa kahit sa tao lang. Sa isang tao na hindi niya alam kung saan ka dadalhin. Mahirap sa kahit sa relationship. Sa isang
Example, yung lalaki, walang plano, tapos nililigawan ka, hindi ka alam kung saan dadalhin yan. At mahirap sagutin na, yan. At mahirap sumama sa ganong klaseng tao, diba? But God, alam niya yung plano niya, alam niya yung direction niya, alam niya kung saan yung tayo dadalhin. At nararapat lang tayo na sumunod sa Kanya right away because God infinite and complete yung knowledge niya. Then, God's power is not limited by anything anymore. Hindi nalilimitahan ng sitwasyon sa mundo yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya, kailangan natin magtiwala sa Diyos. Why? Kasi yung Diyos, hindi niya lang alam perfectly lahat ng bagay, lahat ng sitwasyon. Maging ang kinabukasan, control niya rin yung kinabukasan. Control niya lahat ng bagay. Kaya tayo, as a Christians, dapat tayo yung pinaka-peaceful, pinakamapayapang tao sa mundo. Why? Because we trust God na siyang may alam ng lahat. At nagtitiwala tayo sa Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. At dapat tayo ay bilang Kristiyano, tayo na yung pinakapayapa sa lahat. So God's power is not limited by anything or anyone. At pangatlo, God's presence is not limited by the space and time. So, yung presensya ng Diyos, hindi siya limited. Hindi siya limitado ng space or ng time. Pag sinabi natin space, ibig sabihin ang Diyos nasa lahat ng dako. Kasama mo siya ngayon, right away, right now. Hindi mo na kailangan hanapin ng Diyos kasi nasa tabi mo na siya. Hindi mo kailangan pumunta sa isang sambahan para katagpuan ng Diyos kasi ang Diyos nasa bahay mo na, kasama mo siya. Kahit saan ka magpunta right now, nasa lahat ng dako. At siya ay nasa lahat ng panahon, past, present, and future. At yung nakaka-amaze sa Kanya, yung presence niya, nasa lahat ng panahon. And hindi natin kayang arukin ng isipin natin kasi finite yung isip natin, limitado. But God, walang limit. Alam niya yung past, present, and future. Control niya yung past, present, and future. At yung presensya niya nasa past, present, and futures. At talaga mapagkakatawalaan natin yung Diyos pagdating sa Kanyang kapangyarihan. Pagdating sa timing ng Diyos, alam niya yung perfect timing. That's why, pag sumunod ka sa Panginoon, asahan mo yung timing ng Diyos perfect. At magugulat ka na lang, marami ka namang story yung sasabihin sa mga kaibigan mo, sa family mo, papaano yung timing ng Diyos perfect. So, the application nito sa life natin, trust God wisdom, trust God's power, and trust God's perfect timing. Sabi sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart, and lean not to your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Sa Panginoon, buong puso tayo magtiwala sa Kanya. Sa Diyos, kasi alam ng Diyos completely kung ano yung pinakamainam para sa atin. Minsan yung mga pagsubok sa buhay natin, hindi natin alam para sa atin yan. Para sa ikalalago natin bilang mananampalataya. Like yung nangyari kay Coritan, puti yung mga pulga sa mga insekto, diba? Pero papasalamat niya sa Diyos. Kasi kahit kinakagat siya sa gabi, okay lang. Ang sa kanya, nung nakulong siya, ang mahalaga hindi siya pinupuntahan ng mga kulungan at may kalayaan siyang may Bible study. Kasi yung mga guard ayaw ng pulgas insekto. Kaya si Cortenboom, nagpapasalamat siya kahit may ganun sa kulungan niya. Meron siyang wisdom. At malaya siya. Nakakapagpalaganap ng salita ng Diyos kahit nasa kulungan siya. Yung dalang ng Diyos, napaka-infinite. So, yun yung nagpapaganda ng story natin patungkol sa karunungan ng Diyos. Ang kailangan lang natin ay buong puso tayo magtiwala at huwag tayo manali sa sarili natin pangunawa. Kasi kahit nga tayo, hindi natin maintindihan minsan yung pagkilos ng Diyos. Pero we have to trust God's wisdom. Pangalawa, God's power. So, dito sa Jeremiah 32, verse 17, ang Panginoon Diyos, ikaw ang siyang gumawa ng langit at lupa sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat ang kamay, walang bagay na makakapagpahirap sa iyo.
Ang Diyos siya'y lumukha na lahat ng bagay na pwede magpakahirap sa atin.